sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Wow, grabe naman yan, ha? Abay, Secretary Chupaeng Lutilla, ha? Abay, baka daw po umabot ng 3 hanggang 4 pesos per liter ang oil price increase dahil nga sa giyera sa Iran at Israel, mahabigan. Nako, paano yan? Bibili na tayo ng drum. Bossing CTL, ha? Ayan, tanggalan ng tubig ang swimming pool. Ayan. Pwede ba lagyan ng krudo yan? Ayan. Ay, binabati po ni Mr. Cesar the Playboy Buenaventura ng Pilipinas Shell. Ayan. Bilib ka dito kay Mr. Cesar Buenaventura. Mahabig yan eh. Ang idol ni Mr. Ed Chua, ha? 90 years old. Abay, nag-go-golf pa po, mahabigan. Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:13. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Oy, good morning sa mga taga-Malacanang. Naimbag bigat Mr. President. Abay, Mr. Little President. Abay, kumusta po ang Dragon Lady sa Malacanang? Talaga naman ha? Napaka-ambisyosa, ha? Gusto maging Little President? So I'd like to know if you got the notion. Said I'd like to know if you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat. Don't rock the boat. Rock the boat. Thank God it's a Friday. Abay, chill-chill lamang tayo mga kuya, mga ateng. Ngayon po ay ang bilis ng panahon. Abay, ngayon po mahabigan ay 20 na ng buwan ng Hunyo. Malapit na nating pilansya na isang pahina na ating malaking kalendaryo rito. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Macalma at welcome. Welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Naku mga kuya, mga ate, mga jeepney drivers, mga kuya truck drivers. Abay, paano ito ha? Abay, ang tanong dito ay ano ang gagawin ng Department of Energy? Ayan. Nawala na yung pinalitan ni Presidente Marcos yung inutil na Energy Secretary. Mantakin po niya mahabigyan ni 3 years na naupo dyan sa Department of Energy. Hindi malang natin naringgan na mga programa mahabigyan sa kanyang departamento. Mabuti naman, kaya lang ni-recycle pa ng Presidente. Kawawa naman nung departamentong pinuntahan niya. Eh lalong magkakalat doon. Magandang umaga sa ating mga kababayan na may mga kamag-anak sa Iran at Israel. O yun nga pala, yung mga siyam na opisyal at 2 congressmen. Parang Milky, sino ba yung 2 congressmen na na-stranded dun sa Israel? Nandun na rin sila sa Jordan Ayan. Ba't tayo pang banggitin ng pangalan? Kung legal naman, ayan, kung talagang seminar, lakbay aral, kung lakbay aral man yun, ano sabi ni kong Angelo Palmones, lakbay gala. Ay, nako talaga. Ba't na ay pambanggitin ng pangalan kung official naman yung kanilang pinuntahan doon? Anyway, talagang ganyan. Ayan, maraming issue ngayon, Mukhang lalala pa mahabigan yung giyera sa Middle East,
At ang sabi po ng Israel aba yung palang ginawang pagsalakay ng Israel sa Iran, maabigan Di ba binomba yung nuclear facility ng Iran, ha? Ang tawag pala nito ay Operation Rising Lion. Ganun pala yun, ha? At hawak daw nila ang airspace, ha? ng Iran at Israel. Talaga? So anyway, sayang mahabigan ang United Nations ay inutil na ngayon, ha? Walang silbi na ang inutil. Dapat trabaho ito ng United Nations, ha? Yung mga pagkaganyang nagkahagera ay pinapayapa po mahabigan. Paano kasi yung nagpupundo sa UN? Yung police dog of the world. Yan. Yung presidente nila, war prick. Dapat kailangan natin ng Jimmy Carter, ha? Anyway, alamin natin ang mga reports. Ano ba ang latest sa Malacanang? Oy, good morning kay General Nicolas Torre III. Abay, yung pong 34 na mga sabungerong nawawala po mahabigan. Ayan, simulan nyo na, General, ha? Abay, sabi ni General Jen Fajardo kung kailangan ihukayin. Abay, yung whistleblower kayo na ang pulis na. Wag nang may lead na nga yung whistleblower. Dapat gumagawa ng aksyon ng PNP, ha? Wag nang hintayin pa yung ayun nga nagsasalita na nga. Yun ang puntahan. At di hukayin kung puntahan kung nailibing nga dun sa Taal Lake yung 34 na sabungero, ha? Pero Mr. President, tama po kayo, ha? Ayan, abay patutukan sa DICT, ha? Abay bagamat tahimik, lagana pa rin po ang isabong. Ayan, grabe, ha? Anday pa rin pong nalululong dyan. Sandali lamang, alamin nga muna natin ang report mula sa Malacanang. Ano ito? Mga lulong sa scatter. Ano ibig sabihin na scatter? Ano ito yung scatter, ha? Pwedeng ipaban sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR. Aba itong scatter, Miss Let. Ayan. Oo nga pala, ha? Mamaya yung... Anyway, good morning, illustrious Dong. Ayan. Grabe talaga si Dragon Lady, ha? Ang lupit. Gusto maging Executive Secretary, Little President. Alamin muna natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ito yung scatter na pwedeng ipaban sa PAGCOR, Miss Let? Let Narciso, please come in. Lakay, kinikilala ng pamahalaan ang lumalalang problema ng pagka-addict sa online sugal. Ayun. Kung saan maraming Pilipino ang nababaon sa utang at nasisira ang buhay dahil sa madaling access sa gaming sites. Kaya naman pinayuhan ng Malacanang ang publiko na maaaring ipaban sa PAGCOR ang kaanak na lulong sa online sugal, partikular sa scatter. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang scatter ay laro na inaalok ng mga lisensyadong gaming website sa ilalim ng PAGCOR. Kung ang platform ay legal, maaari itong i-monitor at kontrolin, kaya may kapangyarihan ang PAGCOR na iba ng isang individual mula sa paglalaro kung maghahain ng reklamo ang kanyang pamilya. Aminado naman si Castro na nananatiling hamon ang patuloy na operasyon ng mga illegal online gaming website. Umabot na anya sa 7,000 ang naipasara ng gobyerno sa tulong ng DICT, pero patuloy pa rin ang paglitaw ng panibagong websites matapos ang bawat crackdown. Lakay? Kung meron, di buwagin uli. Ayan, trabaho ng DICT yan, Ayan, at siguro ang... Oo. Trabaho niya, ayan. Nangyayari, Lakay. Isama na ang NBI at PNP Anti-Cybercrime Group. Ayan, magtulong-tulong kayo para hindi lumaganap ang mga walang yan. Tsaka tugisin, Pwede bang ilantad sa media ang kanilang mga pagbumuka para hindi pa marisan? Oo, Lakay. At saka... Kasi ito, Lakay, ay nga binabanggit na kung legal yung scatter, pwedeng ipaban. Paano kung yung pinaglalaroan pa ng ating mga kababayan ay yung illegal nga, tapos sumusulpot lang ng paulit-ulit, paano matitigil yung kanilang pagkalulong? Sikat ito, Lakay, ngayon, yung scatter. Alam mo ano ba yung scatter na yan? Anong laro ba yan, Miss Let? Online game, pero hindi ko rin siya, Lakay. Hindi ako pamilyar dito. Pero narinig ko, Lakay, kasi
actually may mga kabataan kasi nga online, so madali yung access. Alam mo, maraming parang subtle na sugal na parang gano'n na rin. Yung mga laro-laro ng mga bata na ano ba yung Robux ba yon? Ayan, na kailangan mong bumili ng yung bata sa salip na gamit yung allowance sa pangmerienda o kaya allowance. Abay na itatay pa dun sa Robux ba yon? Yung pambili daw ng gadget o para humaba yung paglalaro mo sa cellphone o sa internet, ganyan. Mislet, hindi tayo teki kaya di natin masyadong kabisado yan eh. Totoo yan, Lakay. Ayan, kaya madaming problema ngayon dahil nga dito sa masyadong moderno yung ating teknolohiya. Ayan. Ipaubayan natin kay Secretary Aguda ba yung bagong DICT Secretary? Lakay. Ayan, Secretary Henry Aguda. Oo. At saka tugisin yung yung mga scammer, hacker pala na napasok sa DICT. Mantakin mo yan. Ang DICT napasukan ng mga hacker. Ayan. Tapos ang hinahak ay mga website ng mga opisina ng gobyerno. Walang hiya, ang lulupit. Saan ka man nakita? Pinapasweldo ng gobyerno pagkatapos hinahak yung mga website ng mga government offices. Walang hiya. Kailangan siguro mabantayan, Lakay, pero ang alam ko may programa dyan ng parang hinikayat ng DICT, Lakay, na imbes na illegal na panghahaking ginagawa, parang magtrabaho sa gobyerno, gamitin sa tama yung kanilang talento. Yes, kaya Secretary Aguda double time. Ayan, gaya niyo si PNP Chief General Torre, ayan, na 5-minute response sa mga sumbong, mga krimen. Ayan, so sige, abangan natin yan. Naman sila, Lakay, ngayon, kaya nga di ba, nitong pasukan, ini-inspection ni Presidente yung mga school din para naman doon sa connectivity at marami-rami na yung malalayong lugar na mayroong internet connection. Ayan. So ano pa yung schedule ng Pangulo Marcos ngayong araw ng Biyernes, Miss Lai? Yan ang babantayan natin dahil nasa Osaka si Pangulo Marcos. Oo nga pala. Oo, di ba? At ang alam pa lang namin so far, Lakay, ay dumating siya doon kagabi mga pasado 6:00. So mag-aabang tayo ng kanyang schedule para ngayong araw doon. So nag-Japayuki pala ang presidente ngayon. Abangan natin kung ano ang latest, anong ibibidan niya ngayon doon sa tawag World niyan. Expo. World Expo. Ayan. World Expo, Lakay. Pagka World Expo ba mga ganyan na Miss Let, ano bang mga matutunghayan doon? Yung mga parang i-showcase natin yung mga produkto ng Pilipinas. Ganun ba yun? Oo, Lakay. Lahat, Lakay. Pati kultura, turismo. Ayan, kung ano yung magandang... actually, sa pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, more on tourism talaga eh. Pero may mga dyan, pinag-uusapang investment, Lakay. May mga mag-i-invest pa kayo din sa Pilipinas eh. Ang gulo-gulo natin, may impeachment pa. Pero yung doon sa pagkakabanggit, Lakay, ni Secretary Cristina Roque ng DTI, mukhang ang liligawan ni Pangulong Marcos doon ay ang mga kumpanyang nasa semiconductor at shipping company. Oo nga, dati-dati sikat na sikat tayo sa mga microchips na ginagawa dito, nawala na ang mga iyon. Diba? Anyway, baka natin, Lakay, kung makapang-eengganyo muli ang presidente at sana nga ay kapag may naengganyo ay magtuloy-tuloy. Ayan, sabi mo nga, medyo maraming issue kasi dito sa atin ngayon, Lakay. Kung sino-showcase ni Elon Musk yung kanyang Tesla cars, electric cars, baka pwede natin i-display mga traditional jeepney natin sa Tokyo, Japan. Anyway. Kasama yan, Lakay. Kasama. Yung mga unique dito sa Pilipinas. Para syempre, kagaya sa ibang bansa, di ba, na pinupuntahan din ng mga Pilipino, dapat meron din tayo nun dito. Ayan. Okay, sige, abangan natin, Miss Let. At habang nasa Japan ang presidente, ang Dragon Lady ng Malacanang baka namamayagpag din sa mga sisibakin pa, mga iniintriga mo opisyal din dyan sa palasyo sa gobyerno. Ayan, iba rin si Dragon Lady. So, mag-aabang tayo ulit, Lakay, kung mayroong mga update dyan dahil tuloy-tuloy daw, ayan, ang performance review sa mga
opisyal ng gobyerno. Tuloy-tuloy ang pagbuga ng apoy ni Dragon Lady. Okay, maraming salamat Miss Let mula sa Malacanang. Thank you and good morning. Thank God it's a Friday. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ohayo gozaimashita, Mr. President. Ayan, malamig ba ang panahon sa Japan ngayon? Ayan. Sana malamig din ang ulo ng ating mga kababayan. Ayan, kumusta ang o nga pala abay ang isang sinasabing dahilan kaya daw inalis yung isang opisyal diyan sa Malacanang hindi daw po niya napigilan ang pagpa-file ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Paano mapipigilan presidential son yung nanguna dun sa pagpa-file ng impeachment? Ayan. Alam po niyo mahabigan ngayong nakita na mukhang mas maraming senator judges ang pabor dito sa kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Alam po niyo mahabigan ayan naramdaman naman kasi yung epekto di ba? Pinulot sa kangkungan ng mga kandidato ng administrasyon doon po sa Mindanao. Ayan, anyway. Ewan ko lang kung maayos pa yung problemang yan. Pero sabi naman nila, panagutin na lang, ituloy ang trial. At kung hindi guilty, i-acquit. Ayan. Kung guilty, i-convict. Ayan, kung may mga ebidensya. Pero speaking of mga misuse daw po ng paggamit ng intel phone ni VP Sara Duterte Carpio, abay siguro po yung mga incoming congressman baka pwede rin pong imbestigahan. Abay mas malupit ito. Ilang 100 millions yung sinasabing winaldas ng Vice Presidente sa pamagitan ng mga intelligence fund. Eto sa BARM mas malaki po mahabigan. Dapat ito maimbestigahan din ito. At dapat makasuhan ng plunder. Dahil alam po niyo mahabigan palagay ko may kopya ka na ito Justice Sama Martires. Ayan, bakit ganun Pagka nagpapadala ng mga sumbong sa Office of the President kasama ang ombudsman, abay tayo po ay tinatapong na mahabigan ng information ng mga complaints. Katulad nito ayan Mr. President, meron pong reklamo ito sa Malacanang. At ito ay 1.7 billion ang involved dito, Mr. President. Abay, mantakin po niyo mahabigan disbursement sa isang araw. Mantakin niyo mahabigan itong maanumalyang transaction na ito sa isang araw mahabigan nag-disburse ng 1.7 billion. Wow! Saan dinala yung 1.7 billion? At alam po ba ninyo mahabigan ng inirereklamo sa Office of the President at sa Ombudsman Justice Sam? Ito po ay ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Diyan po sa BARM, Abay, alupit naman nito, sinasabi na ito po ay pinambili daw ng mga learners and teachers kits noong March 2025. Pero anyari, ayan, nasaan yung mga kits na yan?
Alang ha? Ang malungkot dito ang involved po rito mami nga na abay mga kamag-anak ng mga top official ng BARM. Ayan, alam po niyo mami, yan ang malungkot kasi ha. Pagdating po sa Mindanao, mga kuya, mga ateng, lalo na sa BARM, ang mga taga-Commission of Audit takot. Takot magpuntahan dyan. Ayan. Nako, Minister Iqbal. Ayan. Abay, siguro po rendahan niyo po yung mga kamag-anak po natin dyan. Ha? Abay, winawaldas kaya hindi umaasenso minsan ng Mindanao po, mahabigan ha? Abay, sila po, mahabigan yung mga nagkakagulangan dyan. Ayan, yung budget para sa gobyerno sa bayan napupunta lamang sa bulsa. Ayan. So, yan po ang challenge, Mr. President. Nasa inyo na po yan. Ayan, grabe namang corruption ito, ha? Abay, kaya yung mga teachers, ayan, yung mga nagre-reklamo na yung kanilang mga benefits, yung para sa mga estudyante. Mantakin mo nyo, 1.7 billion transaksyon. Isang araw lang po yan, mahaibigan. Anyari. Damdamin Bayan. Sino ba ang chief ng Commission on Audit ngayon? Ayan. Sa bagay, ang reality kay sa Mindanao po, mahaibigan Meron tayong kaibigang taga-COA ng DPWH. Abay, nag-audit doon sa Mindanao. Ayan. Mga project po ba, mahaibigan may lumapit sa kanya, brother. Ayan. Ano ba ang gusto mo? Ayan. Mag-audit ka daw dito. Ayan. Ano ba ang gusto mo, ha? Pira o bala? Damdamin Bayan. Sandali lamang, Sherwin Alfaro. Babalikan natin ang mga yan. Standby sa ating mga reports. Chill-chill lang tayo, ha? Tayong ka dito sa Friday. Diba, Chief Justice Alex Jesmundo? Nako, eto nga pala bago tayo mag-commercial, ha? Abay, may bomba rin pala ang commission ang Court of Appeals. Good morning sa mga gods of Padre Faura. Abay, mahibigan may decision po ang Court of Appeals. Ayan, actually February 23 pa ito pero mukhang tinago ha. Ngayon lang lumulutang ha. Abay, sa decision ng Court of Appeals sa 12 Division, abay, pinagbabayad po ang gobyerno ng 28 billion sa Hacienda Luisita sa mga Aquino. Wow! Abay, sa desisyon po ng 12 Division ng Court of Appeals, ang ponente yata rito si Justice Raymond Lawigan at nag-concur sina Associate Justice Marie Christine Ascarga at Justice Ferdinand Bailon ngayon. Abay, yung kanilang desisyon ano daw po ha? Yun daw pong mga may-ari ng Hacienda Luisita kailan pa ba i-memorize yan? Yan po yung pag-aari ng dating Pangulong Cory, dating Pangulong Noynoy, mga Aquino po at mga Kuhangko sa Tarlac. Ayan. Kung maalala po nyo, mahabigan ito rin po ang naging issue kaya na-impeach. Ayan, di ba? May kinalang po sa Hacienda Luisita ang pagkaka-impeach noon ng yumaong Chief Justice Renato Corona, di ba? Justice Maydas Marquez. Ayan. Ngayon, ang sabi po ng Court of Appeals, meron daw pong hindi daw po nabigyan ng just compensation ang pamilya Aquino sa Hacienda Luisita dahil mababa lang yata yung ibinayad sa kanila. Ayan. Mababa nga ba o hindi pa naibibigay yung 304 million na dapat ay ibigay sa pamilya Aquino nang isinailalim po sa land reform ang Hacienda Luisita. Di ba naging controversial yan? Sabi nung araw, stocks daw nga ibinigay sa mga farmers. Ayan. Pero nung ipirtod yung agrarian reform, napilitan po ang DAR, ang gobyerno, na isailalim sa land reform ang Hacienda Luisita. Ayan.
na-impeach ang corona. Daming Bayan. bayan. Oras sa Chief Justice Alex Desmundo ganap ng 8:37. Bayan. Oras sa Sister L. It's 8:42 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. At just marhay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol. Thank God it's Friday, lalo na sa mga taga Jubillar Albay. Sabi ko na nga ba eh. Di Lakay, para lang alam nyo na may nag-i-exist na town na Jubillar ang pangalan. Tsaka dapat matuwa sila. Ay, alam mo, tuwan-tuwa sa akin noon si delayed Mayor Colonel Samuel Pagdilaw Sr. sa amin. Abay, nung siya ay naging mayor doon sa amin sa Pinili, Ilocos Norte. No, ang intro ko sa programa ko nung araw ay ang anak ti Pinili, Ilocos Norte. Diba? Aba, tuwan-tuwa yung mayor namin dahil nakilala daw sa nakita sa mapa ang Pinili, Ilocos Norte. Yes, saka naririnig Lakay na tawag dito sa buong bansa, nationwide. Oh, meron palang bayan na Pinili. Ganun ba? Ayan. So, meron palang bayan na Jubillar. Yes, Jubillar. Kaya dapat pasalamat si Mayor sa inyo. Pangalan Mayor? Mayor Jorem Arcangel. Ba't pagka yung pangalan Mayor, parang hirap na hirap kang bagitin ng Lakay, pangalan. nalilito ako kasi yung dating mayor is tatay niya. Tapos siya na yung ngayon, mayor. Pero hello sa Vice Mayor Tito Nong Arellano, of course. Yan nga naman sinasabi ko. Hirap mong banggitin yung pangalan ng mayor kasi kamag-anak mo yung Vice Mayor. Magkaalyado naman sila Lakay. Ganun ba? Minsan sabi mo magkaalyado, pagka ganyan next in line na ayan Ito naman sila Lakay, hindi na, mananahimik na nga lang sige ako. Na nga. Ay, good morning sa mga taga-Barm. Ayan, nako pa, hindi lang pala yung pati pala ang tawag nito, ha? Ministry of Interior and Local Government dyan sa Barm, may issue din pala dyan, ha? Ang issue nila Lakay? May budget na naglabas ng budget na 680 million pesos. Bumili ng bigas halagang 60 pesos. Samantalang ang bentahan ni 45 lang noon. Pagkatapos bumili, ayan, emergency. Ano naman deklarasyon ng ng calamity doon sa kanilang lugar? Ayan. Bakit naman ganon? Alam mo, maraming himala dyan sa Barm talaga, ha? Kaya lang takot yatang galawin ng Barm eh. Baka ang mga leader ng mga taga MILF bumalik sa sa underground, sa bundok. Ayan. Ay, nako talaga. Daming issue. Good morning MILG Minister siya Elijah Dumama Alba. Ayan. At sino ba yung isa? Yung sa naman si Minister Muhager Muhammad Iqbal. Ito naman ay ang Ministry of parang ito yung pinaka-DepEd nila dun ha? Ayan. Yung mga empleyado, opisyal nila mismo, Sister L, sila ay sumulat sa presidente, ha? Ayan. At kay Ombudsman Justice Sam Martires at pinaiimbestigahan yung mga kontrobersyang ganito na involve ang 680 million na pinimbili ng bigas at yung disbursement na 1.7 billion sa isang araw lang yan, Sister L. Grabe naman yung Lakay. Kaya sabi nila, ang imbestigan nyo kay VP Inday Sara Duterte Carpio, eto mas malaki pa. Bilyon na yan Lakay sana imbestigahan din. Pero sandali lamang, nandyan na ang ninong ng bayan. Saan ba may bigyan ng aginaldo? Ang ninong ng bayan ngayon, Sister L. Ang ninong ng bayan na Lakay ay nandyan sa Barangay 440 Cristobal sa Sampaloc, Manila. Sampaloc, Manila teritoryo to ni Ni SB. Ano pala ni SB? Sam Versosa. Ayan, Lakay. Sam Versosa. Ayan, Kong.
Congressman pa siya. Oo, congressman pa siya. Hanggang katapusan ng hanggang June 30, Yes. 11:59. Talaga may oras pa no? 11:59 AM. Ayan, congressman pa siya. Ayan, papakasal na nga ba sila ni Rian Ramos? Rian Parang hindi pa siya Ramos, nag-propose lakay ganun ba? Sige, baka makawala. Ninong ng Bayan, Sir Winal, para sa ating DZRH Malakas Promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dami talaga nagtanong. Sino ba si Dragon Lady? Hindi kasi masyadong sikat Unlike kay Madam Lenny De Jesus nung araw. Ayan. Sikat na sikat yun Ayan. Maganda, sexy. Ayan. Ito lakay. Anak ng Justice. Alam ko lakay, Bicolana siya Sino? Si Ma'am Lenny. Na-research ko siya sa Google Ano nga ulit pangalan niya lakay? Lenny De Jesus. Ayan. I'm not sure, pero may nabasa lang ako. Anyway, babalikan ko na lang. Ang tatay niya, parang hindi yata. Ang tatay niya retired justice siya. O namimix-mix ako. Anyway, lakay. Si Dragon Lady taga saan? Di ko alam Pero si Dragon Lady ay may kapangalan na taga DZRH. Sino ang magmamano sa iyo sa Sampaloc, Maynila ngayon, Sherwin? Sherwin, please come in. Puti na lang lakay, 1,000 pesos ang pinamimigay natin, hindi 1.7 billion. Grabe ito, ha? Ayan. Sa araw na ubos, 1.7 billion. Ito, 1,000 lang. Ayan. Kung inaakusan si BP Sara ng 100 milyon, eto 1.7 billion, ha? Plunder ito, Ninong Sherwin. Ubos yung pera ng bayan sa ganang paraan. Ayan. Dapat nakakarating sa ating mga kababayan. Ganyan lamang dito sa Sampaloc talaga makakarating lakay yung premyo sa ating kababayan. Dahil dito sa Sampaloc, tignan mo naman, napakaganda pa rin ang itsura ng Sampaloc dito sa May Cristobal. Dito lang yung fusion ng mga makasagawa at mga 1970s sa mga art deco houses lakay. Malinis dinisenyo noong 1970s na makikita mo, ando pa rin may mga wind turbine sa ibabaw ng bubong, tapos yung mga batibot grills at yung mga jealousy ng mga bintana ng mga bahay. Mga pang-antik yan mga old school. Old school lakay. Pero itong bahay na pupuntahan natin ay moderno. Tignan mo naman may pagka Saka nakakaluwag-luwag yung bahay na yan para may swimming pool pa. Maganda rito lakay. Pagpasok mo ng gate, ay nakapantay. May radyo. Talaga naman Yung mga dumadaan daw dito sa bahay na ito, palagi sinisigaw, kuya, yung radyo nyo ba 24 oras sa bukas yan? Tatay, pangalan niya tatay? Rene Gonzales. Si Tatay Rene Gonzales. Tatay Rene, Sir Deo Makalma. Good morning. Good morning po. Morning, Kuya RG. Ayan, RG, Rene Gonzales. Bahay mo palagi nakikipakinig sa'yo ng radyo. Pagdaan nila dito, madaling araw pa. Talaga. Anong papuntang palengke. Makabalik, magluluto. Mukhang pinapakinggan mo, Kuya Rene Gonzales, gabi ng lagim. Gabi ng lagim. Hindi naman gabi ng umaga. Gabi ng umaga. Lagim na umaga. Masyado na daw late yung gabi ng lagim. Gabi ng lagim. Ayan nga. Kanyang mga alaga, ang gagandang aso. Inglesero mga aso. Pinapakit yung aso. Kasi gabi natin. Tagalog yung mga yan. Gawing Azucena yan. Sige. Tagalog din. Kaya bukas na radyo, 24 oras. Pati mga aso nakikipakinig. Pero mo yung mga fan natin, nakikinig ng mga aso. Dahil nakikinig sa atin, bigyan mo kaagad ng aginaldo si Kuya Rene. Oo naman, huwag nang patagalin yan. Ito mga nausan sa umaga. Umpisa ng alas 4, Angelo Palmone. Sino sumunod?
Dos por Dos dos. por Aba. dos. At Jerry ba? Aba, sino sumunod? Deo Makalma. Aba. Ayun. Eh, yung partner ko. 1,000 pesos. Ay, kuya, sinong partner nila, Kay? DCRH. Teka muna, At syempre, baka bawiin ko. O, papabawi ko yan kay Lakay. Grocery. Hindi ako pinapansin. Una sa radyo, una sa lahat. Aba. Sa radyo sa lahat. Una Nabago yung tagline natin. Nagkadamali-mali na si Tati. Una sa radyo, una sa lahat. Teka muna, Una sa lahat. Una tayo talaga. kulang eh. Baka manghina si kuya, walang vitamins. O, yung vitamin E eh. Uunahin natin ang vitamin E. Ayan. Emperador. Walang sabi, pag ininom, walang sabi. Ama. Tama ka kuya. Swabing-swabe sa lalamunan niya. Wala pang hangover yan. Ito, sasapit na kay. Sasabi sa lalamunan na imbag na bigas. Ayan, naimbag na bigas. Tama, DCRH sa bigas. Siyempre, dahil ikaw enrolled, naka-enroll sa DCRH University. Ayan. Ito, meron kang uniforme. Ang DCRH uniform, puting-puting t-shirt kahit 5 araw mong isuot. Huwag mong labhan, puti pa rin yan. Totoo lang ba to? DCRH. Kakatawa. Maraming salamat po. Ayan. Sa mga nais panalo lakay na ating mga kababayan ng 1,000 pesos, hindi aabot ng 1.7 billion eh. Pag ganyan ka lang na premyo natin, buong Pilipinas na makikinabang dyan. Kaya naman sa mga nais panalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DCRH. Baka na susunod natin winner sa DCRH, Malacash promo. Ice number 6, Sherwin Battle Varo DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuya RG. Talaga namang tuwan-tuwa si Kuyang RG. Ha? Rene Gonzales ng Sampaloc, Manila. Samantala sa ating mga reports, ano ang aba, itong si Boy Gonzales Dumagoso hindi nagpapadaig. Ayan. Napunta lang si Sherwin doon sa teritoryo ni Sam Bersosa. Gusto agad mag-report? Oo. Abay, sabi ni Boy Gonzales, huwag lang sa Sampaloc. Sa Tondo naman. Ayan, ano bang report ni Boy Gonzales, ha? Masyado ka excited, boy. July 1 pa manunungkulan si Yorme. Ayan. June 30 pala. June 30, 12:01. Ayan. July 1 na yun, Lakay. Pagka 12. Tanghali yun. 12:01 ng tanghali. Ayan. Yung turnover. Ayan. Turnover. Ayan. 12:01 ng tanghali. Tanghali. Ayan. Anyway, alamin natin report ni Boy Gonzales, driver ng backhoe na nagakot ng basura sa Divisoria, kinuyog. Ala, bakit? Nilinis na nga yung basura, kinuyog pa si Kuya Driver. Yan ang dahilan. Pinagbabato ng gulay. Okay, gulay pala. Gusto ko yan, kukunin ko yung gulay. Pero Lakay, kung pipino ay hahagi sa'yo, masakit yun. Ganun ba? Kalabasa. Kaya na may kasamang bote Ayan. Ay, naku. Bakit naman? Bakit naman ganon? Bakit sila nagalit doon sa nililinis ng Divisoria? Nagalit pa sila, boy? Bakit naman sila ganyan? Aris number 29, Boy Gonzales Dumagoso, please come in. Lakay, mabuti na lamang daw nasara yun, isarado yung pintuan ng driver. Dahil sa kung hindi ay napato na siya ng gulay. At bote. Bote, Lakay bakit mo? Ayaw ba nila maglinis si Kuya? Nililinis nga in Divisoria. Ba't sila galit? Lakay, ang dahilan nagwawalis na lang ng mga basura, mga taga-DPS. Ay siyempre yung mga naipong basura, ibabakho yan, Lakay, ilalagay sa truck. Yung mga nakatambak. Oo. Andun pa nagtitinda pa yung yung mga vendors hindi makapaghakot ng maayos. Itong driver. Itong driver. Bako driver. Oo. Nagalit, Lakay, at sabi ng mga taga-DPS na street sweeper, kaya tumawag na sila ng pulis, pinagbabato yung driver ng backhoe. At sa yun nga nangyari,
At dumating naman yung pulis, pero tapos na yung away, naawat na rin yung mga lasing na vendor. Sabi ng mga DPS, ting madaling araw, nadadat na nila yung mga iilang vendors na yan na lasing na nagiinuman. Sa Recto Avenue, Tondo, Side to Lakay. Kaya pala sabi ng mga taga-DPS, kaya sila tinatanghali ng paghakop dahil hindi pa alas 6, alas 7 na ng umaga, hindi pa nagliligpit yung mga vendors sa night market sa Divisoria. Yan yung nagiging dahilan. At kanina nga ay dumana yung truck, yung driver ng bako para hakutin ng mga basura. Nagalit pa Lakay yung mga vendors. Pinagbabato ng gulay at may kasama pang bote ng alak na pinag-inuman nila kaninang madaling araw. At ayon sa mga taga-DPS, sana maging ting umaga Lakay, sana daw maaga silang magligpit para pagdating ng alas 6 na umaga ay malinis na yung kahabaan ng Divisoria. Teka muna, boy. Diyan ba sa Divisoria, sino ba ang barangay kapitan dyan? Sino ba ang administrator dyan? Dapat sila ang nag-aayos niyan. Dapat kung hanggang alas 6 lang, alas 5 yung mga vendors dyan, paalisin na, ha? At kung anong oras yung tamang hakot ng basura, dapat may schedule. Dapat Lakay, police talaga ang nagpapaklear dito sa Divisoria pagdating ng alas 4. Pero dapat may nagmamanage dyan, boy. Sino nagtitimon dyan? Yung barangay kapitan ba o may administrator ba ng Divisoria? Dapat yan ang mga siwa. Dapat yan, katuwang ng mga pulis ang Divisoria. Ang mga barangay chairman, judge. Marami kasing barangay Lakay Bakit? Sa lugar na yan. Di magsama-sama sila. Tsaka bakit yun? Dapat yung punong barangay dyan may ginagawa. Mukhang yun ang problema. Mukhang sabi ng mga taga-DPS, lagi na lang gano'n. Kaya di sila makapag-akot na maayos dito sa Divisoria. Yun nga, kanina nagkainitan, pinagbabato ng bote at gulay, itong driver ng backhoe. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. At report mula sa Mindanao. Nasa iba yung report ni Jun Dimakuta? Wala sa akin Lakay Ano bang report ni Jun Dimakuta? Yung bang 1.7 billion na disbursement sa isang araw? O yung ilang asan na yung aking kopya, ha? Yung pinambili ng bigas, ayan, walang bidding, ala namang declaration ng state of calamity, ayan, overpriced pa yung bigas. Nandiyan ba sa'yo Lakay? Wala ayan. Loto King, asan yung report yung report namin dito? Sige, bukas na lang. Bukas na lang. Bukas na lang walang sisihan Batiin lang muna natin ng happy birthday si Mara Makalinaw. Ayan, mula kay Chris Makalinaw. At siyempre batiin din natin ng happy birthday dahil hindi pa siya nag-blow out. Si Andrea, ayan, si Andrea Josa Crosat ng DCRS News Center. Ayan, andyan na ba? Happy birthday. Wala Lakay wala ba? Umuwi ng Lucena talaga naman nagtago ha? Ayan. At Kuyang Byong Garing, Congressman. Birthday mo pala Kuyang Byong Garing, Noble, ha? Ayan. Happy birthday po. Binabati ka ng mga brethren, mga nobles. Lorna Biana at Kuyang Jowin C. Ayan, Kuyang Bopet Dison at Kuyang Arvin C. Happy birthday at happy birthday din kay Apple Estomo ng MBC Treasury Department mula kay Kaloy Pascual the Junior. Daming bayan. Standby sa ating mga reports. Standby Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Standby mo ng Milky. Ano ang latest sa Kamara? Daming bayan. At siyempre, mamaya ang latest kay Dragon Lady. May latest pala May Kay? follow-up. Oras, Sister L. It's 9:01. Ma'am Glory, masaya si Glory ngayon. Alam mo kung bakit? Bakit? Naritin yung kanyang shelta. Tsaka nanalo sila, di ba? Yung party list na in-endorse niya ay nanalo. Ayan. Yung ano nga ba yung party list niya? Ayan. Anyway, pero ang pinaka-important kay Mama Glory, ayan,
ay na-retain yung kanyang labi-labi. Ay, bossing... Happy naman daw siya, sabi niya Lakay, di ba? Si bossing Michael De Jesus. Ayan, si Michael De Jesus. Siya ang President CEO ng Development Bank of the Philippines. Abay, congratulations sa bossing Mike, ha? Ayan. Alam mo, inintriga din itong mamang ito, ha? Oo. Gustong buwagin yung DBP, ha? Gustong emerge sa Land Bank of the Philippines. Land Bank of the Philippines, dami-daming problema. Yung digitalization nila, di maayos-ayos, ha? Kuka i-emerge pa yung DBP, di lalo nagkahetot-hetot na yan. Marunong ka ba sumayaw? Kaliwa ang paa ko. Pareho pala tayo. Oy, si Dragon Lady, yung original Dragon Lady, magaling sumayaw at kumanta yan, ha? Hi, Ma'am Lenny De Jesus. Good morning. How are you? Ayan. Meron siyang kasama noon, nakalimutan ko na yung isa ring maganda, ha? Ayan. Body sila noon, ha? Yung nag-imbita sa amin na makita lang kami ni Brother Nick de Guzman noon, ha? Abay, saka naman nakita ng taga Malacanang, ha? Ayan, iimbitahan ng pipitsuging reporter na Deo Macalma nung araw. Pakainin ba naman sa Japanese restaurant sa Diamond Hotel, Sister L? Ba naman? Good morning, Ma'am Lenny. Where na you? Ayan, kumusta na po kayo? Ayan. At happy birthday muna kay Willamel De Guzman at Janelle Gomez. Ayan. At advance happy birthday kay Rosana Villegas ng DZRH Drama. At si Lotto King. Ayan, magbe-birthday pa itong si Lotto King. Sa June 30. Naku, mamimiss ka namin Lotto King. Magre-retire na pala itong si Lotto King. Wala ka. Time na raw para sa kanyang mga anak at apo. Ganon ba? Paano yung mga tinatayan namin sa Lotto niyan? Wala nang mapapataya. Ano ba, mag-report ba si Jundi Mahotak? Eto na Lakay, nasa iyo na ba? Jundi Mahotak. Nako, ito Lakay, medyo nakakalungkot. Bakit? Dahil information officer ng Zamboanga del Sur, patay sa pamamaril ng isang security escort. At isa pang estudyante Lakay ang sugatan. Sino na maril? Yung security escort Lakay. Hindi ko lang alam kung mismong security escort niya ang bumaril sa kanya. O security escort ng BIP. Alamin natin Lakay kasi information officer to eh. Ang detalye mo Lakay, RH19 June Di Makutak. June. Yes, Sister L, Mayor Lakay, hindi na umabot ng buhay sa ospital at dineklarang dead on arrival ang information officer ng Zamboanga del Sur na si Jezreel Gasper Himang, 40 years old, residente ng Pagadian City. Bakaraang barilin ng kanyang escort na kainuman ito sa isang beach resort sa Purok Puting Balas, Barangay Ambulon, Vincenzo, Sagon, Zamboanga del Sur. Naganap ang insidente pasado alas 11 ng gabi. Nasa kasarapan ng inuman ng grupo ni Himang nang biglang bumunot ang baril ang escort itong kinilalang isang Raymond Antipuelo Lopisilio, 29 years old, residente ng Babylop, Mibsalit, Zamboanga del Sur at namaril. Sugatan din ang isang estudyante na kinilalang si Selgwen May Arellano. Maagap namang nahuli ng mga security ng resort ang gunman at kumpiska ang baril nitong gamit isang 45 caliber pistol na may isang magazine. Ayon sa investigador na si PSSG Rowy Cabrices, nauwi sa mingitang pagtatalo sa isang issue ang inuman ng grupo at naganap ang pamamaril. 4 na balang tumama sa katawan ni Himang, sanhi ng agarang kamatayan nito habang nasa pagbubutan na itong sugatang estudyante. At ito namang suspect ay nasa police station na at patuloy na iniimbestigahan. Central Mindanao. Anong pinag-awayan, Jun? Anong pinag-awayan uli? Ayon dito kay PSSG Cabrices ay nasa kasarapan ng inuman at nagiinuman pala sila eh. Usapan. Yes, Mayor. nag-away ba sa impeachment?
May hindi nabanggit dito sa sultan investigation kung anong pinag-awayan na issue. Basta meron daw pinagtalunan itong dalawa na nauwi sa pagbunot ng baril itong escort. Escort itong si Himang itong Namarila, Mayor. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat June Dimakutak. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Samantala, alamin nga natin ang latest sa Senado at Kamara. Bago ang ating espesyal na balita, abangan mo Justice Sam, ha? Ikaw ay nababanggit dito. Ayan, sa ating espesyal na balita. Ayan. Bakit naman? Ako, interesting yan lang kaya. Abangan natin yan. Ayan. Report mula kay Raymond Paas. Asan yung report ni Raymond Paas? Ikaw, Lotto King, magre-retire ka na lang tinatamad ka na magtrabaho. Yung Q-sheet, bigyan nyo lang para meron kaming idea anong i-report nila. Asan yung mga Q-sheet natin? Bigyan nyo muna yung Q-sheet. Itong si Kyle, tutulog-tulog sa pansitan. Q-sheet muna, bigyan nyo muna. Hindi namin tatawagin yan kung wala pa. Pero yung Q-sheet, alamin natin anong report. Bigyan nyo muna sa amin. Huwag ilalagay dito sa screen namin kung hindi pa. Kung wala pa. Na di-distract kami. Ang report nila kay Raymond, mamaya natatawagin natin lakay. Mukhang tungkol ito saan? Sa mga senator judge sa impeachment. So, mukhang plano nila lakay na possible daw na maghain ng motion kung ito ay gagawin ng prosecution at defense. Mga senator judgments hindi maaring mga senator judgment palalakay, hindi maaring maghain daw ng motion kung ito ay hindi gagawin ng prosecution at defense. Ayon kay Senator Tito Sen. Mga judge dapat kasi wag sumasaw masyado sila ang abangan na lang yung mga yung mga ebidensya. Ayan, tsaka yung sagot din lakay ng VP. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubuit mo, Senator Jinggoy? Alam mo bang feeling talagang napaka-impluensya itong binabansagang Dragon Lady ngayon sa Malacanang, Sister L? Bakit naman lakay? Dahil masyadong malapit kay Code 1 at Code 2. Code 1 ba ang tawag doon? Ayan. Code 1 talaga. Oo. Bakit lakay daw? Abay, alam mo naman yung langaw na nakatuntong sa kalabaw. Alam mo kung pagka nakatuntong sa kalabaw, akala niya mas mataas na siya sa kalabaw. Akala niya mas malaki pa siya sa kalabaw. Feeling napaka-impluensya siya, Sister M. Dahil ang gusto niya, abay lahat ng mga gustong ma-promote at mapunta sa gobyerno, kailangan magmano muna sa kanya, Sister L. Ay, tawag natin sa kanya hindi na Dragon Lady. Anong tawag doon? Ninang ng bayan na lang. Ganun ba yun? Gusto niya pala nagmamano sa kanya Ayan. Tinalo mo pa ang commission on appointments. Komisyon? Hindi, commission. Commission on appointments. Commission on appointments. Ayan. Parang naiiba ang pandinig mo. Siyempre kasi pagka ganyan, Sister L, gusto ba saan gusto mapunta? Sa customs? Ayan. Saan? Public works. Ayan. Ang daming doon. Maraming problema ang public works lakay. Kung siseryosohin. Kung gusto mapunta doon paano si Eddie? Ayan. Alam mo yung mga problema yung mga Eddie na yan. Tsaka ano ba? Si mga Koreans. Ayan. May mga term kasi dyan, di ba? Yung mga term na... Anyway, at eto pa, Justice Sam Martires, ha? Di ba malapit na kayong mag-retire? Aba... Yung mga nag-a-aspire, kumakandidato, nag-a-apply na maging ombudsman, papalit kay Justice Sam
Saan ka ba mag-retire, Justice Sam? Ayan, papalamig-lamig ka ba sa Baguio? Ayan, pakape-kape na lang kayo ni Romy Gonzales. Kape-kape na lang. Ano lang kay chill-chill na lang. Ayan, palakad-lakad na lamang sa Cannon Road. Ayan. Oy, maganda. Justice dun sa ano, ha? Dun sa pinag-aaway nga ng BCDA. Sa Camp John Hay. Camp John Hay. Ganda yan, ha? Ayan, nagkakape ka, Justice Sam. Tapos nasa terrace ka nung Manor Hotel doon. Ayan. Overlooking view, lakay. Habang ramdam mo yung hamog sa pisngi mo, umiinom ka ng mainit na kape. Ayan. Pagkatapos may sinasawsaw kang raisin bread. Ayun, yung malalaki lakay. Mga haba. Sarap nun, ha? Ayon sa ating bubit, ayan, abay, yung mga hindi daw susunod, ayan, abay, lagot kayo, ha? Dahil pagka bata niya ang nakapasok sa ombudsman, abay, baka iisa-isahin kayo. Lupit ano, ha? Talagang lupit naman ang dating ano, ha? Paano yan? Ha? Kaya ba niyang ibuli ito? Mga lumalabas na pangalang maaaring mapunta sa posisyon mo, Justice Sam. Lumulot ang pangalan ng Little President. Ayan. Lucas Bersamin. Ha? Pati si Apo Lucas Bersamin. Ha? Tumanda na dyan sa ano eh. CES? Oo. Former Chief Justice, Little President. Ha? Ang lupit naman itong si Madam. Kung pati si inaambisyon yung posisyon ng ES? Alala nga naman. Totoo ba yun, lakay? Aba, Dragon Lady gusto maging Little President? Grabe, napaka-uwi naman nun. Ay, sorry. Ayan. Napaka-uwi talaga. Aba, paano yung sekboying? Kailangan mo magmano dito, ha? Sabi siguro ni Sek Boying, bakit ako magmamano dyan? Ito pa, ayan, kaya nga Justice Sam Gaerlan, magmamano ka rin ba rito? Baka magsiresign na lang yan sila. At yung, sino nga ba yung chairman ng COA? Ayan, candidate din yata yun ha? Anyway, ayon pa sa ating bubit, yan nga ang kaya namin nababanggit ikaw, Justice Sam. Aba yung posisyon mong iiwanan, ang dami nagkakandara pa ngayon dyan. At eto pa, ayan, astig talaga. Pati mga general at colonel na gustong lumusot sa commission on appointments, dapat may appointment muna sa kanya. Ayan. May go signal. Para assured na Ninang. Ninang na lang itatawag ko sa kanya. Ninang, walang dating Di Ninang Dragon Lady. Ganun diba? ba? Ayan. Kalandoan muna sa kanya para assured na raw ang blessing ni Apo at saka si Madam. Ayan. Alaga naman ano, ha? Kaya siguro okay lang. Ayan. Kaya lang yung isang kaibigan natin na Sister L, ha? Hindi naman siya talaga ang target. Mukhang ang tinatarget ay yung kanyang bossing. Siya ang dinali. Bira naman ha? Wala namang kamalay-malay. Maganda naman yung kanyang trabaho. Ayan. Sabi daw pinabayaan niya yung nagkaroon ng impeachment kasi hindi daw alam. Siya ang liaison sa executive saka legislative. Ayan. Kahit na siya pa ang liaison officer, ayan, kung ang unang pumirma ay anak ng presidente. Di ba? Parang ganyan, weather lang yan ha? Nung panahon din ni dating Pangulong Digong, abay pagka sinabi ni Congressman Pulong, ayan, may haharang ba dyan? Parang ganun yan anak ng presidente yun. Sandro Marcos yan, ayan, may haharang ba dyan? Ganyan lang yan ha? So anyway, ang sabi na ating bubit, ayan, kung sino man si Dragon Lady, wag namang ayan, be fair, ayan, at wag nang bubuli, ayan,
At huwag feeling feeling Little President. Charot. Sabi ni ES. Hindi pa man ayan, feeling little president na siya dahil malapit siya kay Daming Bayan. Report muna mula kay Boy Gonzales, kasama si mukhang may kasama si Boy Lakay mula sa immigration. Ayan. Ano ba? Oo. Akala ko ba Department of Energy tayo? Ayan. Sige na nga, bigyan na nga natin ng the report bigyan daan natin ang report mula kay Boy Gonzales. Aba, kasama pala ang Oo, Lakay, Executive Chairman ng Board of Special Inquiry ng Bureau of Immigration ng kasama ni RH29. Sige na nga, ang daming controversy dyan sa Bureau of Immigration na Sister M. At para matanong natin at maliwanagan, Lakay, dun sa mga lumalabas na issue, RH29 Boy Gonzales at kasama niya po si Bureau of Immigration Executive Chairman ng Board of Special Inquiry Attorney Gilberto Repiso. Boy. Repiso. Boy. Repiso. Attorney Gilberto Repiso. Siya yung Executive Chairman ng Board of Special Inquiry ng Bureau of Immigration. Katabi ko siya ngayon dahil sa ulat na sinibaksan ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Dahil sa may report, natanggap niyo na, Attorney Repiso? Opo. Natanggap ko na kahapon ng isang department order na hindi naman sinibak. Tayo po inililipat ng ating kagalang-galang na alihim ng katarungan sa kanyang opisina. Ano po natin sagot niyo, Atty.? Unang-una, kinikilala po natin ang kapangyarihan ng kalihim ng kagawaran ng katarungan sa kanyang pagbibigay ng ganitong order sapagkat ang Department of Justice has the supervision and administrative control sa Bureau of Immigration kasama ang National Bureau of Investigation saka ang ating bilibid. So kasama po yan sa kapangyarihan ng ating kagalang-galang makalihim. Subalit ako po ay isang empleyado na saklaw din ng Civil Service Commission, kaya ako po ay nagpahatid sulat kahapon na pinapaalam sa ating kagalang-galang na kalihim na itingnan ko po muna ang aking remedyo sa batas ng Civil Service Commission without meaning to disrespect or disobey the Honorable Secretary of Justice. So sa ngayon po ay functioning pa naman ako because under the Civil Service Rules, meron man po akong nakatakdang araw o bilang ng araw para ilahad ang aking pananaw hinggil sa paglilipat sa akin sa ibang ahensya. Saang ahensya kayo ililipat, Atty. Repiso, sir? Actually po, hindi ibang ahensya, kundi sa main office ng Department of Justice. Alam. Mother agency po yan ng Bureau of Immigration. Alam, baka gawin kayong taga-timpla ng kape ni Justice Secretary Remulla. Hindi naman po. Alam po naman siya yung makatwiro na to, bait na tao. Hindi ganun po ang tingin ko. Kasi Atty. Repiso, inaaway nyo ron. Nag-aaway daw kayo ni Commissioner Joel Biado. Kaya pinaghiwalay na kayo. Hindi naman po kami nag-aaway. Lahat naman po ng aking puna o reaksyon ay nakasulat at dumaan sa channel. Kasi ito man po ay mahaba ang pinagmulan simula pa ng bidding tungkol sa e-gates. So sumasagot lang naman po ako. Hindi po ako nakikipag-away. Ako ay matagal nang nagtatrabaho sa immigration, pabalik-balik lang, on and off. At last year po ay nakabalik uli ako. At ako nga'y tinadhana na Executive Chairman ng Board of Special Inquiry. Ang trabaho ko po ay nauukol sa bail, nauukol sa controverted deportation, at nauukol sa citizenship, yung dual citizenship at saka recognition. Doon po umiikot. Nabanggit mo na rin lang yung isyong yan na Atty. Repiso. Ayan, ang isang mainit na issue inyo ni Commissioner Biado ay yung pong, nabigyan ho ng kopya nun yung pagpaparelease ba dito sa kapatid ni Michael Yang, at yung Pogo Boss na tinatawag, abay ang ikaw ay pinayagan mo daw na
makapagpiyansa itong Pogo boss na ito, samantalang ayaw nitong si Commissioner Biado. Ayan, parang sinusuway nyo, sinasalungat nyo yung kanyang order. Ano ba talaga issue dyan, attorney? Bakit ganun? Ay marapatid mo Lakay na ibigay ang aking panig. Opo, please. Sapagkat ang lahat ng kapangyarihan ko ay recommendatory lang. Recommendatory, wala akong final power. Sa usapin ni Mr. Michael Yang, nangyari po yan mahigit ng 3 buwan nakakaraan. Totoo, meron akong rekomendasyon sa pagpiyansa sapagkat nung panahong yon siya ay may matinding karamdaman, sumusuka ng dugo, merong request ang Quadcom, merong request ang mga abogado. Kaya nagrekomenda po ako ng ganun nang wala namang ibig sabihin na pwepwersahin ko ang commissioner na permahan. As a matter of fact, the same recommendation was denied in accordance with procedure. So walang issue. That happened 3 months ago. At ang kasalukuyan pong estado, tinapos ko na ang kaso ni Mr. Yang. Nag-issue na ako ng controverted deportation ruling, recommendation. Ibig sabihin, deportation ruling dahil inamin naman niyang hindi talaga siya Pilipino, pero suspended dahil meron siyang mga criminal cases. Nakatulad din ng kaso ni na Alice Go at saka Sheila Go na tapos na rin naman po sa Board of Special Inquiry, subalit hindi pa na-actionan sa baba. So, bukas na aklat po yan kasong mga deportation proceedings na yan. At pwede po natin pabuksan ang case folder para makita natin kung anong tunay na nangyari. Subalit kahit kailan kaya kong pasubalian na hindi ko pinwersa at wala sa aking kapangyarihan ang mamwersa sa isang commissioner na pumirma. Recommendatory lang po ako. Kung ayaw niya, dinis-approve niya, hindi ako nagpumilit. It's business. It's a usual procedure. So, hindi ko po nakakataan ng mali. Nagrekomenda ako doon. Tingnan po natin yung case folder. Bakit nyo kasi... Pero tapos na po yan. Meron na po yung order na suspended deportation. Napag-usapan lang kasi Atty. Repiso, sir, kaya lang ang tanong po na ano ko dyan, bakit yung pinahagang magpiyansa? Alam nyo naman ng Michael Yang, controversial yan, di ba? Ang daming kaso yan. Bakit hindi ginaya si Arnie Tebes? Ayan. Kahit na may karamdaman siya, pwede namang nakadetain na kung gusto magpa-hospital sa sa St. Luke's, ayan, parang hotel, sana ganun lang, pero hindi pinayagang magpiyansa. Totoo po, hindi ko po, alam mo Lakay, hindi ko tinatanggi na nagrekomenda ako. Bahagi ng aking kapangyarihan ang magrekomenda. At ito'y dininay at bahagi rin naman ng kapangyarihan at proseso ng commissioner. At tapos na yung kaso. Tinapos ko na rin. Meron ng suspended deportation proceedings. Matagal na pong tapos yan, pati yung kina Alice Go, kina Sheila Go. Terminated na po lahat yan ng BSI. Yung tatlong Pogo boss na sinasabing nakapiyansa na hindi na matagpuan, cannot be found na, Atty. Repiso, sir. Nasaan na ang mga iyon? Ay, hindi ko po masasagot yan Lakay sapagkat hindi naman akong jailer. Yan po ay nakalabas sa loob ng proseso ng isang araw. Pero dinidinig na po namin ang kaso sapagkat mga online scammer ito at mga alleged Pogo bosses. Meron na rin po ang rekomendasyon ng Board of Special Inquiry sa commissioner na kinakansela namin ang bail at dinideport namin sapagkat kasama po ito sa mga direktiba ng ating Pangulo na ipatapon na ng bansa. Kasi ito may sinasabing flight risk, bakit pinapayagang magpiyansa? Lahat naman po ay sa aking tansya ay talagang porous ang ating borders. Merong chance na talagang tumakas yung iba. So paano yan, Atty. Repiso? So Atty. Repiso, so paano pa yan sa Monday magkasama ka ni Secretary Boying Rimulya sa DOJ? Base po sa sulat na aking pinadala, hindi pa po ako makakapag-report. Bakit? Nagpaalam naman po ako sa ating kagalang-galang na kalihim sapagkat meron pa po akong itinakdang araw sa ilalim ng Civil Service Rules na mag-file ng aking position tungkol sa issue ng reassignment. At alam po naman po na
bibigyang pansin din naman ito ng ating kagalang-galang na kalihim. So parang hindi niyo Kung sabihin po ng civil service na tama, edi ako po yung magre-report. Okay po. Wala naman pong problema sa atin. So for the meantime, hindi mo nasusundin yung order ni Secretary Boying. Baka gawin lang kayong taga-timpla ng kape sa opisina niya. Ay, hindi naman po ganun pagkakakilala ko kay Secretary. Hindi naman po niya ako gagawin doon. Maginoo naman siyang tao. So as of now, attorney, ang malinaw, kailangan nyo lang po munang linawin sa civil service yung inyo pong transfer. Opo. At ang malinaw po ay patuloy pa rin naman akong pumapasok. Kita ng inyong kasama, patuloy akong pumiperma ng mga dokumento. Patuloy akong humaharap sa mga tao sapagkat hindi ko naman pwedeng iwanan ang aking trabaho. So may time in, time out kayo sa time card? Wala po ako sapagkat ako po nga pala, official nga pala. Oo, lakay. Nagba-biometrics pa pala. Wala po ako tayo. Kahit naman po yung pagtanong ako pinapasok araw-araw. Gano'n pa. Ayan. Okay, Attorney Repiso. Ayan. Thank you, Attorney. Magpro-programa Maraming salamat po Lakay and Sister Ella sa pagkakataong ito. Anong mensahe mo kay Justice Boying? Tsaka si Joel Abiado, mission, nakikinig sila sa atin ngayon. Ay, wala naman po akong masasabi. Ginagawa nila ang kanilang dapat gampanan. At meron naman silang karapatan na gawin ng mga yon sa ayon sa umiiral na panuntunan ng Bureau of Immigration at Department of Justice. Ngunit sa kabilang dako, ako naman po ay bilang kahit ordinaryong empleyado, ay meron din namang mga pwedeng panghawakan na alituntunin ng ating Civil Service Commission kung tama po ba o mali o makatwiran ang ako'y ilipat sa isang ahensya. Pero nakakasigurado po naman ako hindi ako gagawing taga-tipla ng kape. kasi Attorney Gilbert Repiso, threat ka daw sa posisyon ni Commissioner Abiado. Hindi po Lakay, hindi ko interesan niya posisyon yan. Napakahirap ng ganyang posisyon. Presidential appointee. Terminus to the appointing authority. Yung posisyon ko po is career service officer covered ng civil service law. Magpalit man po ng presidente, ako po taklaw pa rin ng civil service law. Hindi ko po hinahangad yung posisyon na yan. Nanggaling na po ako dyan. Ako po akong deputy commissioner nung panahon ni Presidente Aquino. Tagal na po pala sa immigration. Tagal na pala din si attorney. Okay, Attorney Repiso, sir, maraming salamat po. Maganda umaga at baka abangan ka sa DOJ sa Lunes. Ayan. Andiyan po. Nagsasabi na po ako. Ayan. At least malinaw, nagpasabi na pala si attorney. Okay. Ako naman po'y kumatok na ako'y magtatanong muna sa Civil Service Commission. Hindi para sila suwayin, kundi para tingnan naman baka pwedeng walang ganon. Ayan. Okay. Attorney Repiso, maraming salamat. Good morning. Thank you. Happy weekend. Maraming salamat po at good morning din. Ayan. Boy G. Okay, Lakay, si Attorney Gilberto Repiso dito sa ang Executive Chairman ng Board of Special Inquiry ng BI. Teka muna, boy. Nasa opisina ka ng Bureau of Immigration. Oo, Lakay. Akata mo rin si Commissioner. Baka nandiyan daw si Commissioner Biado. Ba't si Attorney Repiso interview mo rin si Commissioner Biado. Try natin. Ayan, subukan mo, boy. Ayan. Subukan natin na... Para dalawang panig. Oo, para fair. Ayan, sagutan. Okay. Lakay. Thank you, Boy G. Okay, maraming salamat, Boy G. Okay, hindi na raw siya mag-extra, mahaba na raw Lakay eh. Boy Gonzales, Dumagoso. Repiso. Ay, ikaw Lakay. Alam mo, ako na naman ang sisisihin ni Boy Gonzales. Bakit? Pagka ginaganyan mo siya, ako sinisisi. Pag pupunta rito sa akin, sinusumbat. Di na kayo nasanay sa akin. Oras, Sister L. It's 9:37. Ang oras na yan. Oras, Sister L.
It's 9:42. Sinabi ko na lang, chill-chill lang ngayong Biyernes. Sobra ka naman sa chill-chill ngayon. Lumabas na kipag-chismisan. Pakalat-kalat ka dyan sa news center. Ayan. Kasi lang kayo malamig na yung kape ko. Ganun ba? Pero Attorney Gilbert Repiso. Ayan. Abay, sabi na ating bubit dito ay para hindi gawing taga-timpla ng kape ni Secretary Boying. Sabi siguro ng Secretary. Si Deo. Diba, Ed Javier? Itong si Ay, bukas, Arian sila dito. Kaya itong si Ed Javier, nakita nating bubit ay marami bang kasalanan? Ayan. Panay ang simba sa Greenbelt eh. Lagi ba kayong magkikita doon, Lakay? Nagkakasalubong kami sa Greenbelt eh. Ayan. Ang gawin mo daw Attorney Repiso. Ayan. Para hindi gawin taga-timpla ni Sec Boying ng kape sa kanyang opisina. Ayan. Lumapit ka kay Dragon Lady. Patay tayo dyan. Patay tayo talaga dyan. Ay, good morning, Andrew Go. Bay, wala pang blood si Andrew Go ng Toyota Alabang. Oo, hindi pa rin nagpaparamdam, Lakay. Yes, alam mo talaga ito from ang ganda ng career nito si Andrew Go, sister. May kwento ko lang, ha? Go ahead. Abay, ito'y supervisor sa Starbucks dati ito, Sister L. Starbucks? Oo, Starbucks. Starbucks. Okay. Pakape ka ba si bossing City L doon? Okay. Ay, talaga? Oh, yes. Nagulat nga din ako eh. Sa Starbucks branch ba yan? Sa back of Toyota Alabang. Okay. Dito yata sa may Starbucks ba sa Islex? Ayan. Ayun, pakape-kape si bossing CTL. Maybe, alam mo, ibang style na itong si CTL na ha? Kuma ng mga tauhan, mga yan. Magaling sumipat yan eh. Ayan. Nag-i-scout para pala siyang yung sa mga artista kayo yung sa mga kinukuhang model, di ba? Ayan. Minsan nga pumunta kami sa club eh. Gusto maging sales lady siya. Bilis to ba? Lagot ka. Hi, Boss Cesar. Hindi po ako nagsabi niyan. Sila kaya. Boss, saan ba tayo na? Sa Dusit Hotel ba yan? Ito talaga. Baka bigla magtayo ng grocery store si Boss Cesar Lee. Gusto mo maging ahente sa amin? Bibenta ng kotse. Sabay bigyan ng calling card. Basing, morning. Ayan. Sabi si Mama siguro nagkakape. Pagka pumunta-punta ka rito talaga. Lalagyan ko ng bubog piso yung kape mo. Nang hindi ka na makahigop ulit ng kape. Basing, tataas naman ang presyo ng gasolina, ha? Yung swimming pool natin, ha? Kaya tuwan-tuwa dito si bossing the great playboy ng Pilipinas yan, Cesar Buenaventura. Ayan. Iba ang CTL ng Toyota Alabang. Diba, Mr. Danny Isla? Ayan, pare Mike, ha? Pero happy birthday din kay Customs Collector RJ Turalba. Ayan. Hindi rin nagpaparamdam. Sabi ni Commissioner Bien Rubio, batiin ko daw dahil hindi pa raw nagpaparamdam. Ayan. Walang paramdam pala yan eh. Baha daw ngayon kasi Biyernes ngayon. Kaya naman nagmamadali ngayon pala ang Biyernes eh. Ayan. Walang ribbon cutting kahapon eh. Ngayon pa lang eh. Kaya pala si Josa Cruzat ganun din. Wala rin paramdam. Happy birthday Apo Customs Collector RJ Turalba. Ayan, naragsak mo pa nagkasang Apo, ha? Agpayan mo kang kanto emperador kang pinapaitan dita. Ayan. Ito nga, report mo na. Puntahan muna natin Lakay ang report mula sa Senado. Mga Senator Judge sa impeachment, hindi daw maaring maghain ng motion dahil ito ay gawain ng prosecution at ng defense. Ayon kay Senator Tito Soto. Ang detalye balita mo, March 28, Raymond Adpaas. Lakay, Raymond.
Elaine Mayor, patuloy na nanindigan si dating Senate President at nagbabalik Senado na si Tito Soto na sa isang impeachment court ay hindi maaaring maghain ng motion ng isang senator judge. Ito'y sa patuloy na diskusyon sa nangyaring proceeding sa pagsisimula ng impeachment court ngayong 19th Congress na hinayaan ng isang senator judge na si Senator Ronald Bato de la Rosa na naghain ng motion at inamen pa ng isang kasama ni si Senator Alan Peter Cayetano at kinampihan naman ng presiding officer na si Senate President Francis Q. Escudero. Malinaw na wala umano ito sa rules ng impeachment kaya hindi maaring gawin. At kung sasagasaan nito ang ating konstitusyon ang maaring gawin ng Senado ay magkaroon ng charter change. Ayon kay Soto, trabaho ng prosecution at defense ang paghahain ng motion at ang mga senator judge ang magdedesisyon. Hindi pabor si Soto sa palagiang katwiran ni Senate President Escudero at mga kakampi nito na sui generis o kakaibang korte ang impeachment court kahit maaari nilang gawin kung ano ang gusto nilang gawin dahil may limitasyon pa rin ang kapangyarihan ng impeachment court. Narito si Senator-elect Tito Soto. Kung meron kayong gustong gawin, ilagay nyo sa impeachment rules. Baguhin ninyo. Or kung ikaw nga naman sinasagasaan mo konstitusyon, hindi pwede. Mag-constituent assembly kayo. Saka nyo galawin. Di ba? So, ang punto namin doon, nung tinatanong ako ng media about it, sinasabi ko, ang isang impeachment judge, hindi pwedeng mag-motion sa sarili niya. Nakakalimutan kasi ng impeachment judge na sila lahat yun, collective yun. Hindi ka individual senator judge. Even the presiding officer is merely a presiding officer. Most of the rulings will have to go to the body. Bahagi ng naging pahayag ni Senator-elect Tito Soto. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advance. Ayan, nagsasalita na ang incoming Senate President. Kapalitan ba? Wala pa naman. Siguro after SONA. De, makikita natin yan, Lakay, kung sino ang uupo sa tabi ng presidente. Gano'n ba? Siyempre, before SONA yan, magkakaalaman na yan. At pero, saka pati sa speakership, ha? Oo, yun actually, Lakay, yun din yung inaabangan. Mas inaabangan yun. Oo, mas mainit yan sa kamera, ha? Ayan. Dahil naman ang speaker, Dulce, ha? Yung aking Perdigones, ha? Lakay, chill! Dumaan lang yun. Buti hindi nakituntuhod mo sa Perdigones mo, no? Baka sabi si Perdigones. Sandali man. Munggo ho yun, munggo. Yan ang hindi man na ulam namin dito sa buffet namin dito sa DCRH. Ano yan munggo, Friday munggo. Ayan. Don Felix Pascua, abay happy birthday Apo. Ayan. Binabati ka ng mga members ng C4 Golf Club dyan sa Villamor Golf and Country Club. Report mula kay Manang Milky. 97 na bagong mga kinatawan sa Kamara, sasailalim naman sa seminar bago ang pagbubukas ng 20th Congress. Ang detalye balita mo, RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, umaabot sa 97 na mga bagong miyembro ng Kamara ang sasalang sa orientation at seminar bago magbukas ang 20th Congress sa July 28. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sa kabuang 97 na bagong mambabatas, 69 ang district representatives at 28 mula naman sa party list groups. Sabi ni Velasco, sa 28th Congress o 20th Congress, aabot sa 317 ang mga mambabatas. Anya, ang mga first-time congressmen ay inimbitahan sa Executive Course on Legislation para mas magkaroon ng kaalaman sa proseso, paggawa at pagpapatibay ng mga batas. Ang unang batch ng orientation at seminar ay gagawin sa June 23 hanggang June 25, habang ikalawang batch naman ay sa July 27 hanggang July 9. Dagdag pa ni Velasco, may inimbitahan din na mga kasalukuyang congressmen para magbahagi ng kanilang karanasan sa legislation at mga patakaran sa Kamara. Ako si
Milk Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamo naman ang Milky, nagmamadali ka eh. Tatanungin ko pa kung kumusta yung mga nag-aangad na mapalitan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Lumalabas ang pangalan ng Toby Chanco at Congressman Albi Benitez. Ayan, ano ang estado, matatag ba ang pinsan ng presidente sa pagiging speaker? Kung pagbabasehan lakay yung statement ng mga leader ng Kamara ay nagpirmahan na sa statement of support para kay Speaker Martin Romualdez para ituloy niya ang kanyang pagiging speaker sa pagbubukas ng 20th Congress. Kung hindi ako nagkakamali lakay, ang pumirma na ay more than 200 congressmen. Matatag ang... mukhang matatag na. Oo, pero lumalabas, mukhang luma na lakay at Sister L, yung pangalan ni Congressman Toby Chanco at Albi Benitez. Mukhang lumalabas yung pangalan niya, sinasabi ko sa lakay, nitong si Congressman Frasco ng Cebu. Yung kapatid yung ni... asawa naman ni Tourism Secretary. Yun ba yun? Oo. Ang pangalang Gloria Macapagal Arroyo, malabo na. Naku lakay, tahimik ang dating Pangulo, pero alam mo naman kapag yan ay kumumpas din sa mga miyembro. Actually, pareho naman sa lang lakas ni Speaker Martin Romualdez at siya yung pinaka-chairman emeritus na ang dating Pangulo, GMA, pero ang kasalukuyang speaker ay Pangulo ng Lakas, CMD. Pero ang sabi nga ng iba't ibang mga political parties ay pumirma na sila para suportahan ang liderato pa rin ni House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi kasi na aking bubit sa Kongreso, Manang Milky, cannot afford ang presidente na pakawalan ang pinsang Speaker Martin Romualdez. Dahil pagka hindi si Speaker Romualdez ang leader na ng Kamara at kung sino-sino lang, baka daw ma-impeach ang presidente Bongbong Marcos. Naririnig ko rin yan lakay. Ang galing talaga ng mga bubwit mo. Siyempre. Mabubwit natin yan, congressman Oo. Ang mga bubwit mo kasi mga congressmen din Narinig din namin dito sa Kamara. Actually, ang dami na kasing mga kumbaga ay mga issue na dapat sagutin ng Malacanang. Ang sumasagot daw ang Kamara, di ba? Nagsagawa ng mga investigasyon tungkol sa issue ng mga corruption at kung ano-ano pa sa tsa-tsa, maging ang usapin din sa impeachment, hindi masyado nagsasalita daw ang palasyo, kaya ang tinatamaan ay si Speaker Romualdez. Ayan. Sige, abangan natin. Maraming salamat, Manang Milky. Okay nga, Rod. Happy weekend lakay at Sister L. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank God it's a Friday, Manang Milky. Samantala mula sa Campo Crame, PNP Chief General Culastore, inatasan ang komanda na huwag magtago sa opisina. Aba, oo nga naman na. Lumabas kayo. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Ba't pangit ang signal mo? Edniel, take 2. Awan. Sige, bago si Edniel, ito muna kay Giselle. Pangulong Bongbong Marcos hinimok na isang transport group na suspindihin ang buwis sa langis sa gitna ng Israel-Iran conflict. Naku, minomonto ko yung CNN kanina, ha? Abay, within 2 weeks daw, 2 weeks ba? O within 2 days, ha? Mag-decide daw si Trump, ha? Kung bobombahin na ng todo ang Iran. Grabe naman. Hindi ba pwedeng peace on peace on earth? Itong policeman of the world. Gustong kumita talaga sa pagbebenta ng mga armas. Ayan, gusto gera, invest na peace on earth. Ha? Ayan, kaya namimiss natin ang Jimmy Carter na ng Amerika. Ayan, ayan, puro peace ang Jimmy Carter noong araw. Ha? Ayan. Hindi uso kay Trump yun lakay. Ano to? Sabi ni Trump, what's peace? Ayan, itong si Trump, war freak. Report mo na kay Giselle. Pangulong Bongbong Marcos hinimok naman ng isang transport group na suspindihin ang buwis sa langis sa gitna ng Israel-Iran conflict. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle?
Si Sir El Lakay na nawagan ng isang grupo ng mga tsoper kay Pangulong Bongbong Marcos na aksyonan ang sumisipa pang presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng sagupaan ng Israel at Iran. Ayon kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, magkatutulong ang nagpapakalma o sa pagpapakalma ng presyo sa lokal ang pagsuspinde sa excise tax at value-added tax o VAT. Problemado na naman anya yung mga tsoper sa halos 5 piso na posibleng taas presyo sa diesel sa susunod na linggo batayan sa pagtaya ng Energy Department. Binatikos din nilapitan yung posibleng piso na taas pasay sa jeepney na pinag-aaralan ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Para lang anyang binigyan ng gobyerno ng isang lollipop yung mga driver kapalit ng 5 pisong dagdag sa presyo naman ng diesel. Ayon naman sa ilang driver na nakausap natin, halos sa mahal na krudo na lamang nauuwi yung kanilang kinikita sa araw-araw. Bukod sa petrolyo, problema rin anila yung tumal ng mga pasahero ngayon, partikular dito sa bahagi ng Roas Boulevard sa Pasay City, lalo pa nga anila at bukas na rin yung LRT1 Cavite Extension. Pakinggan natin yung isa nating nakapanayam. Sakto lang yung kita namin na 500 araw-araw Dati 1,000 mewi, wala na dahil sa napupunta lang sa krudo. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako, maraming salamat Giselle. Kaya sabi ko, bumili na ng drum. Mag-imbak na. Grabe. Ito na si Edniel Parosa, ang mga police commander. Huwag daw magtago sa opisina. Ha? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay maring pinaalalahanan ni PNP Chief Nicolas Torre III ang mga commander ng Hanay na huwag magtago sa kanilang mga tanggapan. Sa panibagong command conference ay isa magawa sa Campo Crame, inatasan ni General Torre ang provincial directors na mag-supervise na kanilang mga tauhan sa field. Ani Torre, dapat nakikita at ramdam ng komunidad ang presensya at mabilis na pagresponde ng mga hepe mismo ng mga lalawigan. Kaugnay pa rin ito ng ini-implementang 5-minute response time ng PNP, alingguhan kung simulation exercise sa paumuno mismo ng Top Cup. Pinakahuling sumalang sa CIMEX ay 7 units sa NCRPO, 2 sa Region 3 at isa sa Region 11, 7 at 4A. Bago ito, 8 chiefs of police sa Metro Manila ang silibak makarang hindi makasunod sa 5-minute response policy habang ilang provincial director umano ay namumurong mawala ng pwesto dyan sa area ng Visayas. Ito sa Edniel Rosa na DZRH. Edniel, sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Edniel. Nagsalita na si General Jean Fajardo. Ayan, iimbestigan na yung mga sabungero nawawala. Ano ba, huhukayin ba yung lugar kung saan inilibing na yung 34 na sabungero doon sa Taal, Batangas? Lakay, parang sa pagkakaunawan ng authorities, hindi lupa Lakay, kundi mismong sa Taal Lake. Sa mismong lake? Oo, sa Lawa mismo. Kaya gagawin ngayon ng PNP at of course by sa pangunguna at guidance ng Department of Justice, kung bibigyan ng pagkakataon ng TV network na maisalang o mai-connect sa PNP yung kanilang source o yung kanilang witness, ay kapag naturo yung lugar, kukuha at kayo ng mga technical diver ang pambansang pulisya. At mismong si General Torre yung mangunguna doon sa pag-supervise na mismong paghanap doon sa mga labi-lakay. Dahil 34 ito dapat ang PNP chief na ang manguna. Ayan, hagilapin yung whistleblower yan. Total, para mabigyan pa siya ng proteksyon. Dahil siya ay binabalak ding patayin. Di ba? Di dapat makipagtulungan na. Anong ginagawa ng mga asset ng PNP? Kung gusto nila, kaya yan. Kung ayaw, may dahilan. Correct. Nagpahayag mismo ng kagustuhan si General Torre na siya mismo yung manguna doon sa search, pero dahil yung pinaka-witness na nagsalita doon sa TV network ay hindi naman sa police lumantad, ay nananawagan itong PNP na iugnay sa kanila ang ngayon ay magkaroon ng pagpapatuloy itong muling pagbubukas ng kaso. Huwag manawagan, gumawa sila ng paraan. Kung gusto, ang dami-dami naman tayo mga reporters, kung nagawa tayo ng magandang paraan, di ba, para makakonect. Sana ma-connect din ng TV network yung sa PNP mismo para maituro kung saan mismo yung mga bangkay na sinasabi. Tama. Lalo pat 5 years ago na to. Pang ilang PNP chief na rin si General Torre. Matagal na yan, 5 years ago na ba ito? Yung missing sa Bungeros, ang tagal na yan. Ang tagal na pala yan. Pandemic pa, nawawala.
pang ilang PNP chief na rin ito at tira natin Lakay yung development dyan, pero at least mayroon na tayong panibagong lead at least para doon sa mga pulis at mismo yung chief PNP ang nagsabi na siya mismo yung manguna sa search doon sa bangkay na yan. Ang problema lang Lakay tsaka Ednel, may mahahanap pa kayang trace nun 5 years kung nasa tubig? Oho, saan kaya? Malay mo baka divers talaga yung binabanggit. Technical divers talaga yung binabanggit para pwede yan. Naalala mo yung beauty queen na inilagay sinemento sa drum dyan sa Nabotas? Oo, yung sinemento. Ganong issue kaya yung ginawa doon? Kung ganon, matre-trace yan. Kung nilagyan ng pampabigat para hindi lumutang. Tama kayo dyan, Lakay. Kaya very masalimuot itong issue at complex pa rin. Ang welcome development yung info, pero still yung mismong paghanap doon sa mga labi ay kailangan talaga ng experts. Yun yung term ng PNP. Experts para masisid yung ilalim ng Taal Lake kung saan tinuturo sinasabing nandun nga itinapon yung mga labi, Lakay at Sister. Okay nga Rod, maraming salamat Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Sister. Ayun, si Barameda pala. Naalam si yung Lakay Barameda. Beauty Queen. Beauty Queen, ha? Na inalagay sa drum, sinemento, tinapon dyan sa may Navota, sa may Fishport, malapit yata dyan. Ayan, na ano po, mahabigan, na trace. Ayan, kaya dapat talaga sugpuin. Si Lakay, kapatid nga pala to nung ni... Sino? Kapatid siya Lakay ni Sino? Rochelle Barameda. Rochelle. Si Ruby Rose Lakay yung victim. Yung victim. Ang suspect dyan, sino yung suspect dyan? Hindi ko maano Lakay Sino nga ba yung suspect dito? Ito tama, sa Navotas, dyan sa may, basta sa, din, tubig din to Lakay nilagay, di ba? Nilagay sa drum, tinapon doon, sinemento. Grabe, ha? Pero para sugpuin po ang lumalalang kaso ng illegal, Miss Sister Ella, na online gaming sa bansa. Ayan, at protektahan ng mga manlalaro laban dito, abay inilunsad ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang mga manlalaro. Sabi ni Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalian sapagat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Ha? At para sa karagdagang impormasyon, puntahan lamang ang kanilang website www.pagcor www.747 ayan datapagcor 747 Hindi ko alam yun. Hindi mo alam yan? Kaya Brian Kitoriano ayan yung ikaw ilobat ka talaga ha? Syempre www.pagcor.ph kasi DWWW PAGCOR Guarantee. Ayan. Your business is our business. Securities and Exchange Commission naman. Natawa tuloy si Brian Kitoriano. Tayo lang yata ang gumagawa niyan ha? Yung binabanggit yung mga stasyon. Sa Double B, DCMM, stasyon parang politiko ang mga yan Ayan. Ayaw mabanggit? Mortal sin na banggitin yung kanilang kakompetensya kalaban. Ganun ba? Ikaw lang naman daw nagbabanggit. Your business is our business. Ay ako rin pala. Nahawaan mo na ako Securities and Exchange Commission naman, binawi ang lisensya ng 401 lending companies. Nako, alam mo Lakay, itong mga lending companies yung iba, mas nababaon sa utang talaga yung ilan nating mga kababayan. Ang laki kasi ng nila pala Lakay, tubo. Sinabi mo. Alamin nga natin ang buong detalye mula kay Ms. Sofia Gans. Sofia. Kinansila ng Securities and Exchange Commission of the Philippines ang corporate registrations at secondary licenses ng 401 lending companies. Ito'y dahil labigong matugunan ng mga kumpanya ang reportorial requirements ng Commission na bahagi ng kanilang pagsisikap na malaman ang mga non-compliant firms. Naglabas ng order ang SEC's Financing and Lending Companies Department of Finland para bawiin ang mga corporate registrations at tinukoy ng SEC ang mga kumpanyang ito bilang delinquents dahil sa hindi
pagsumite ng reports. Kabilang sa mga dokumentong dapat isinumite ay ang audited financial statements, general information sheet, director or trustee compensation reports, at standards used for assessment. Dahil dito, binawi rin ng SEC ang kanilang otoridad na mag-operate bilang lending company. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 45 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sofia Gans. Yung mga takot magbanggit ng mga pangalan na Sister L. Lakay. May mga insecurity sa mga yan. Uy, thank God it's Friday, ha? Ayan na. Naku, yung mga lalo mga kababaihan, ikaw, Sister L, buti na lang may kotse ka na, ha? Ingat po sa pagsakay ng mga TNVS, ha? Ay, oo, Lakay. Nagti-TNVS ako, Lakay, kapag ganun ba? May mga lakad na malayo talaga. Oo nga pala, tsaka matraffic. Matraffic. Mas gusto ko talaga. Wala kang mapaparkingan. Mas gusto ko nag-commute talaga ako, Lakay. Ayan. Okay lang, pero huwag kang matutulog, lalo na pagkagabi o kaya madaling araw. Dahil ganyan na nangyari doon sa mga pasahero na nagpahatid sa Cainta Rizal, ha? Abay, nakatulog sa kotse, sasakyan. Abay, ginahasa na ninakawan pa ng driver. Pambihira, ha? Buti na lamang, at least nandun kasi sa register sa app yung nagpapabook ka, di ba? Ang plate number, pangalan ng driver, nandun yan siya, Lakay. Ayan, nahuli yung suspect. Ayan, kaya ingat-ingat pa rin po. Ayan, pagka sumasakay po ng mga TNVS na ganyan, abay, huwag matutulog, lalo pagkagabi o kaya madaling araw. Ayan. Tsaka, Lakay, at pagka nakakainom galing sa gimikan. Tsaka, Lakay, isisend ninyo sa mga kamag-anak ninyo yung share your, mayroon kasi yung, Lakay, isi-share mo yung mismong binook mo na malolocate nila kung nasa ang area ka na. Makikita nila, Lakay. Para may GPS ka. Yes, nalolocate yan, Lakay. Ayun. Share mo lang. Okay. Ingat-ingat. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe, everyone. God bless po. Thank God it's Friday. Susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhana. Bye-bye. Oras 10:08. This time check is brought to you by